And welcome back sa inyong paboritong podcast. Number 1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. May subtitle, no? Anti-Support Social Club. Club. Tatagos to sa Israel, Syria, pero wala kaming papanigang political Ano, views. so, Doon tayo sa gitna, pre. Doon tayo sa border. Nagpa-podcast tayo sa border habang nagpuputukan doon. Kumusta ka? May pinapatanong pala doon sa labas. Ano pangalan mo daw? Pangalan ko ano, pare. Paldo? What is good? Josh on Point pare sa Facebook, YouTube, TikTok. Netflix. Netflix, wala pa. So yun pare. Friends to everyone, enemies to none. Soy isa daw, general ng Soy Army Group Unit. Shoutout sa mga Soy Army ko dyan. Kaibigan ng mga Becky. Paboritong kagiliwan ng mga mami. Okay. Yeah. Stay cool. Real talk yan, real talk yan. Mga ano talaga siya. Ano siya ng mga unstable na single mom. Unstable, Yan, gago. Baka naman. Binabagra-bagra niya talaga. Ato klase, supremo ng mga liitimong classes na pangit. Yeah. Nakita mo na to. Nakita mo na ako, sure, na bad trip ka na sa mukha ko. Hindi mo lang matandaan yung pangalan ko. Ato, okay? Ato. Kasi, si Idol! Si Idol, oh! Yung galit sa... Si Idol to. Boss Jonah! Boss Jonah. Boss Jonah nga pala ng Brusco Bros. Wala na nga yun, no? Alin? Ano nakikita Si Jonah? Jonah. Basta na Nagbabasketball pala siya. kapatid mo. Basketball siya po ako siya sa basketball. Hindi ko na siya maaya eh. Basketball talaga siya. Anyway, usapang Jonah, may trending ngayon. Gagaya to. Bobo mag-transition. Speaking. Nakita niyo ano, yung may mga pula-pula dito sa Oo ulo. ba? Ano ba nga pala yun, pre? May linyang pula na gano'n. No? Sa nakita ko, Sa Netflix daw yun eh. may movie kasi sa Netflix na isang babae na may superpower siya. Yung salamin. Hindi, sa mata niya yun eh. Nasa mata Ang niya ba? superpower niya is nakikita niya yung guit-guit na red sa ulo. Okay. Tapos makokonekta mo kung sino yung tumorjak sa'yo gamit yun. Kumbaga nakakonect yung ulo ni Boss Jonah sa isang babae, ganyan. Parang nakakonect. Ibig sabihin, nagbembangan na sila. Oo, pag gano'n. So, Nakuha saan na ka niya. nakakita nun? Siya lang. Okay. Katadagdagan yung pag nagbembangan na kayo. Parang yung ano yun, yung... Parang siyang body count sa noo. No? Body counts ano? Actually, doon nga nila kinuha malamang yun kay Andrew Tate. Yung idea ni Andrew Tate na tangin na magiging peaceful ang mundo pag nilagyan natin ng number sa ulo ng babae yung body count nila. Kasi, syempre, iwasan mo na yung pokpok yun eh. 500 pala, 50 body count pala yan. Hindi mo na papakasalan. At pag walang pamilyang naghihiwalay, maayos ang komunidad para sa akin. Oo. Oo nga, no? O pare, family, pag maraming broken family, mas broken ang bansa. Family kasi ang pinaka most basic part ng society. Sa family talaga nagsistart. Correct. Kahit naman sa zoo life, kahit naman sa mga hayop, isipin mo naman, pag watak-watak yung mga family, paano magsusurvive yung mga kids? Pabagsak pa rin yung ano, di ba? Oo, totoo yan. Nakakahiya, no? Panis tayo ng mga hayop. Yung mga hayop, wala man naghihiwalay dun eh. Oo, pero ano rin sila, pre. Namamatay lang. Hindi, minapanood akong, Mas harsh yung sila, bro. minapanood akong Walang batas penguin eh. Penguin homewrecker. Ewan ko kung napanood nyo yun. Yung penguin, umalis siya eh, di ba? Parang nag-grind siya, napanap siya ng isda. Pagbalik niya, puta may ibang lalaki na yung penguin na babae niya. Kasama yung Yun nga, anak niya. nagme-mate sa iba. Oo, hinomrek. Baka akala pagpatay na. Siguro, nakamove on yung penguin. So, pinanood ko siya talaga National Geographic, no? Pinaimbang yung penguin, di ba? So, pagbalik niya doon, nakita niya ang asawa niya, may iba ng lalaki, mas malaki pa sa kanya. So, nagtukaan sila, nagsampalan sila ng palikpik, hanggang sugat-sugat na silang dalawa. Pero mas napuruhan siya. So, natalo siya. Talo siya. Ginibap niya na yung family niya, Oo, napunta doon ganun sa lalaki. Ang ending, wala na. So, dugo-dugo siya, ganun. So, meron ding homewrecker sa hayop. Pero bilang sa kamay. Kumbaga, maliit na porsyento. Siguro, mas marami sa tao. Kasi Tsaka pinanis nila tayo ng mga hayop kasi walang bading na hayop. Meron ba? wala. Wala. Diba? Panis tayo, no? Yung mga hayop, alam nila na pag ang lalaki, ang burat ng lalaki para sa pepe ng babae na hayop. No? Hindi sa puwet ng kapwa niya lalaki, no? Tangina, buti pa yung mga hayop. Pero grabe rin sila, pre. Yung ano, yung mas harsh talaga ang batas ng animal, pare. Yung, kumbaga yung wildlife, pare, mas harsh yun. Kasi may time din, pare, na yung sa mga lions, no, sa mga lions nangyayari to. Pag yung isang lioness na pumarte sa pride nila dun sa pride kasi ang tawag dun sa samahan ng mga lion. Pag may dala siyang anak na galing sa iba,
yung gagawin ng lion na leader na lalaki doon sa anak niya sa iba, kinakain niya, pre. Papatayin. Patayin niya, pre. Siya lang dapat lalaki. Hindi naman, but, naamoy kasi doon sa bata na hindi kanya yun. Parang may amoy na ibang alpha yun eh, yung bata. So, papatayin niya yun. Kumbaga kagulo talaga once, kunyari ganun nga. Kasi sure galing sa broken na ano yun, na hindi na nag-work na relasyon. Diba? Kaya nga, ang ganda ng movie na yun. Sabi niya, ay, magiging LGBT tong lion na to. Puta, patayin ko to. Galing sa Damage single mom to. eh. Damage, galing sa diba? single mom, household. Ngayon, pero isipin mo, kung Sakmali na. totoo yun na gano'n, nakikita sa noo, yung body count, or yung red strings ng body count ng tao, anong effect? Diba? Mas okay ba? Para sa akin, mas okay siya kung makikita mo. Kasi, iiwasan ng mga babae dumami yung body count nila. Matutuloy yung marriage bago sex. Matutuloy yun. Kasi nga naman, pride nila yun, no? at ikaw lalaki ka, handa kang tumaya. Kasi alam mong virgin nga siya. Kasi walang red. Pag agawang ka, pag babae ka, puta, talagang best man talaga ang makukuha mo. pag Masaya babae lahat ka. ng Kung lalaki. nakikita sa'yo. Yes, masaya lahat ng lalaki. And besides, pag niloko ka niya, matatakot din siya magloko. Kasi nga, magkakaroon siya ng another red sa ulo. Totoo. So, magkakaroon ng peace ang buong pamilya lahat. Actually. Kasi kahit anong sinungaling ng babae, puta, may red ka sa ulo, may tumira sa'yo. Diba? Hindi ko alam yun. Ba't nandyan na yun? Hindi pwede yun. Gago. Wala nang ganong excuse. So, hindi nila gagawin. Aware na kagad sila na hindi ko pwedeng gawin kasi tapos ako. Hindi ko maitatago eh. So, para sa akin, mas peaceful yung ganun sa family and susugal yung mga lalaki doon kasi nga, alam mo, sure kang virgin. And natatakot lang naman mga lalaki ngayon magpakasal kasi paano ko masisigurado? Ano masisigurado? Na Yun lang virgin naman ka. eh. Actually, yun lang. Doon lang man nakabase yung Hindi kasi lalaki. hindi mo talaga kasi siya malalaman eh. Hindi eh. Actually, tas idagdag mo pa yung mga lalaki hindi marunong magbasa nga ng galaw. Diba? Oo. May mga babae ring magaling magtago ng ano nila. ng Sinungaling. personality. So, And bukod doon, syempre sa benefits, diba? Medyo natatakot mga Pilipino kasi nga, ang mga pinapamalakad ng feminism kasi. Kaya swerte na lang kung makatagpuan ng pasok talaga sa lahat ng gusto mo. Oo, Ganun. totoo. Kaya ito nga, no, meron akong nakitang post na binigay sa atin ng isang Ayan. subscriber natin dyan. No? Post siya ng isang, hindi ko malaman kung, based sa picture, no, mukha siyang trans. Ang sabi niya rito, nag-post siya ng ganyan, nakaganyan siya, tapos maraming linya na nanggagaling sa kanya. So, yun. So, ang pinopromote niya dito sa post na to, okay lang daw na mataas ang body count basta mabait ka na tao. Ikaw, sa palagay mo? Para sa akin, kalokohan yun eh. No? Kalokohan yung pwede kang gumawa ng ganitong bagay basta mabait ka. Bakit? Marami rin namang drug addict na mabait eh. Di ba? Hindi mo naman pwedeng hindi mo pwedeng i-cancel yung isang abuso sa sarili mo dahil lang mabait ka. Hindi pwede yun, hindi magkasama yun. Pwedeng maapektuhan yung kabaitan mo kung inaabuso mo yung sarili mo. Para sa akin, ang pagpapataas ng body count, unang-una, wala ang control sa sarili mo. Number 1. Inaabuso mo yung sarili mo. Number 2. Di ba? So, with all those issues na makukuha mo sa mataas na body count, sa tingin mo magiging mabait ka pa? Aapektuhan yung pagiging mabait mo, pare. Correct. Di ba? So, bullshit yun. Tapos, knowing na galing pa sa isang questionable na tao, sa trans pa talaga nang galing, ibig sabihin, lalaki yun. Sasabihin mo na, body count does not matter. Angkol, hindi talaga nagmamatter sa kanya. Lalaki ka eh. Lalaki ka sa babae, mataas ang nun, pare. May impact yun. Oo. Di ba? Kaya nga, nung nakita ko yung comment section, na medyo natuwa ako kasi nga, maraming comment doon na babae na, babae pa na nag-comment nito. Ang sabi doon, no, I don't agree. No? Like a food, no, I want my food fresh. Bakit nagulat ako, babae nagsabi nun. Diba, imaginein mo daw yung pagkain, ang dami ng bumaboy doon sa, lumamutak doon sa pagkain. Gusto mo pa bang kainin yun? Totoo Diba, naman. pare? Yeah. So, para sa akin, sobrang delikado na mag-advise kayo ng mga ganyan sa kababaihan. Ikaw, ano ba sa tingin nyo dun?
Yung nag-post kasi budding eh. Oo. So wala, hindi niya talaga magigets kung saan nanggagaling yung mga babae na nagpe-preserve nung pagkababae nila. Yung mga babae lang naman na, kasi meron pa rin eh, di ba? Budding yung nag-post, trans yung nag-post. Pero bukod dun, may mga babae rin na loud naman na nagsusumigaw na, hindi nagmamatter ang body count, hindi nagmamatter ang body count. Para sa pansarili nilang interes kasi nga mataas na yung body count nila eh. Hindi na nila alam paano sila magiging katanggap-tanggap sa mata ng lalaki eh. So pansariling interes na lang. Pero may mga babae pa rin talaga na sapat yung intellect nila na hindi. I-preserve ko to bilang babae, role ko na pag-ingatan to at ibigay na regalo. Kasi ako Shoutout sa mga ganung babae real kung talk meron pa man. real talk real talk. Wala namang ibang mahalaga sa lalaki pagdating sa babae. Kasi yung pagiging submissive, yung gagawin niya yung role niya, parang bare minimum yun. Role mo yun bilang babae. Parang ang pinaka-pearl dyan sa'yo, yung kipay mo, yung virginity mo. Tapos kung marami lang ang lumamutak dun, parang, Diba, pare? di ba? Iba kasing pride sa lalaki na na ako yung nakauna sa'yo, sa akin mo pinagkatiwala to. Parang ibang pride kasi yun sa lalaki. Totoo. Tapos hindi ka baliw na babae, which is malaking chance na hindi ka praning. Mostly kasi pag birhin naman talaga, hindi pa yung praning eh. Nagpe-fail lang din talaga yung mga yan. Eventually, through the years ng relationship. Pero mostly hindi yan baliw. Wala pa ako na-experience nga. Ito nga sinasabi ko sa inyo. Wala pa ako na-experience na virgin na babae na ako nakauna tapos praning. Never in my life, pare. Wala pa. Puro maayos naman, no? So, I admit, before, nung bata pa ako yung nag-fail. Kasi nga, hindi ko pa kabisado yung that time. So, Pinipilit nila, tang ina nyo, ba't kayo mga lalaki pag matas body count nyo, dapat okay lang. Actually, hindi naman sa atin okay yun eh. Babae pa rin yung nagpapasya eh. Kasi nakatingin nga sila sa tika sa resources natin eh. Kayo naman yung nagdi-disregard ng body count namin eh. Based sa kung sino kami kasi or ang anong type narating nila. namin eh. Ibang type, iba talaga yung preference, yung preference nga nila sa lalaki. Iba eh. Totoo. Hindi nyo dapat ikumpara. Hindi siya unfair. No? Kasi ganun talaga yung preference ninyo. Pwede nyo namang ang dali-daling i-shift niyan eh. Di ba, pwede naman sabihin, gusto namin ng lalaking Konti bababa body count. Yeah. Pwede naman, iba hindi nyo magawa. Wala namang batas nun. Kayo naman nagpapasya nun. Pero hindi pa rin. Ang gusto nyo pa rin talaga, yung resources ng lalaki, Yeah. yung tikas niya. Lahat ng red flag niyan, disregard. Basta okay yan. Gusto nila ng lalaking may mataas na emotional intelligence. And mostly yung mga lalaki may mataas na emotional intelligence. Yan, bukang bibig ngayon yan. Trending ngayon sa internet yan. Kakadiscover lang nila yung term na yan. Sa Telegram group nila, himayin din na daw natin yan. Emotional intelligence. Speaking of emotional intelligence, gusto ng mga babae daw na may ganun tayong lalaki. Yung bang para tayong bato na naiintindihan sila, hindi tayo naapektuhan sa mga emotional na binabato nila. Tangina, 46 moods nila, pre. Makukuha mo yung ganung skill ng emotional intelligence pag marami kang body count na lalaki. Kasi nga, kabisado mo yung ugali ng bawat babae. At sanay ka na kung paano i-handle yung babae. Kung ikaw, first girlfriend mo siya, hindi mo makukuha yung matalinong emotional na yun, na emotional intelligence. Hindi ka magiging smart enough kung pang-unang babae mo lang ito. So, parang ang explanation ko dito, sila rin nagdikta na gusto rin nila lalaki may mataas sa body count. Kasi magaling sa kama, gusto nila. Gusto nila marunong umintindi ng babae. Tapos, Hindi naman magiging magaling ang lalaki na umintindi sa babae kung wala siyang marami na encounter na kaya babae. nga. So, hindi papasok dun yung lalaking walang sex experience. Hindi nila sasagutin kasi papalpak in many ways. Yes. Hindi rin sila ma-handle. Tsaka yung Diba? kasi itong mga babaitan na to, madalas na nagpapaano ng emotional intelligence na yan. Pag ano yung trending, kung ano yung pinag-uusapan, i-adapt nila kagad kahit walang napakababaw pa lang ng pagkakaintindi nila. Tangina nga. Di ba? Yeah, totoo. Kung babasahin niyo yung meaning ng emotional intelligence sa isang mag-search kayo sa Google. Pare pinakomplika lang siya na pagiging logical. Kumbaga ang sabi dun sa emotional intelligence is alam mo kung paano magbasa ng tao, alam mo kung kailan ka magre-react, alam mo yung nararamdaman ng partner mo. Stoic mindset. Stoic ganun. nga. Lahat nga. Putang ina niya. Stoic. So kung titignan mo yung meaning, pare, kung titignan mo yung meaning ng emotional intelligence na lagi nilang dinidiman sa lalaki, babae ang number one na wala nun. Babae ang number one na wala nun. Unang-una, nangihiling sila ng emotional intelligence sa partner nila. Sila tong mahilig mag-boy best friend. Kung meron kang emotional Stupid. intelligence,
alam mo dapat yung mararamdaman ng boyfriend mo doon. Stupid. Boy best friend Tignan mo tong tanga-tangang ito. Eh di, Totoo. Wow. eh di doon pa lang wala ka ng emotional intelligence. Baba! Isa pa, number 2. Gusto ko ng emotional intelligence na lalaki, may emotional intelligence na lalaki. Pero, ang hilig nilang pumunta sa club na pang sexy. Aray. Baba! Tignan mo tong putang inang ito. Tanga-tanga oh. Tanga oh. Kung mayroong ang emotional intelligence na babae, Iintindihin mo. iintindihin mo yung nararamdaman ng boyfriend mo sa suot mo. Alam mo dapat, aware ka dapat na hindi okay sa kanya yan, mag-aalala yan sa'yo. Alam mong kukuha ng attention sa ibang lalaki yan. The fact na ginagawa nyo pa rin, gusto nyo pa rin na, ay, may body, may rules. Once na may mindset, actually kung may mindset ka na may body, may rules, wala kang emotional intelligence. Oh, Wala. putang ina Kasi tanga. pag may partner ka, hindi na yun may body, may rules. Diba? Kasi nga, nagpag-care ka nga sa nararamdaman ng partner mo eh. Tsaka relationship yung pre. Relationship yun eh. Yeah. Kaya kung may body, may rules ka, walang sayang boyfriend mo sa gagawin mo, manahimik ka sa emotional intelligence sa totoo lang. Wala ka niyan. Wala ka niyan. Tang ina, sa madaling sabi, yung bukang bibig nila na emotional intelligence na yan, dagdag na naman yan na bagong term na sila lang din yung magbe-benefit. Yeah. Yeah. Okay lang silang magpaka-reckless, hindi consider yung mga magiging effect nung pagiging reckless nila. Pero dapat, yung lalaki or yung partner nila, hindi ganun. Oh, intindihin mo. Naapektuhan ako. Exactly. Ayusin mo yung galaw mo, yung decision mo. Intindihin mo ako. Pero sila hindi sila umiintindi. Gusto niya ng sensitive na lalaki, pero sila manhid sila dun sa... Stupid. Ina. Katangal ng mga putang inang aray. Ang bobo. Hindi ko alam kung sa pinapanood nila yan eh. Napanood nila yan, bro. Yeah. Actually, sa mga pinapanood nila yan. Kasi sa K-drama, ganun eh. Ito na lang din. Siguro kaya sila, akala nila, di ba kasi nga, sabi ko nga, di ba, depende sa pinapanood nila. Siguro, akala nila, kaya ganun yung reality. Kasi nga, may napapanood silang mga bobo sa TikTok na lalaki na what if, na nagbibigay ng advice na ang background multo, Ben and Ben. Di ba? So, kami na nagsasabi sa inyo, yung mga napapanood yun, hindi lalaki yun. Hindi yun. Yung mga madalas ganun, hindi yun pa yung walang Hindi experience. lalaki yun. Walang Hindi lalaki yun. Alam nyo, kung Magaling lang mag-English yung mga putang inang yun. kung matagal na kayo nakikinig sa amin, yung red string sa ulo na yun na nakikita niyo sa babae sa movie na yun, parang may ganun ka na rin. Nakikita mo na rin sa babae yan kung marami siyang body count. Basa mo na, amoy mo na. Kung crazy. Oh, Yeah. pare. Ako alam ko, pag masyado akong ini-stress ng babaeng to, puta mataas body count niyan. Tsaka yung mga pagdududa, yung sinasabi nyo last time, di ba? Yung, sige, yun ang maganda pag-usapan. Okay. Ano yung sa realidad ang red strings, pare? Ayun. Di ba? Katulad ng ito, number 1 example, ay ipaalala ko lang yung sinabi ni Sadaw, no? Pag sinabi ng babae na, baka lukuhin mo ako, o baka katulad ka ng ganito. Yun, red strings yun, pare. Oo nga, Di ba? no? Parang, jik, uy puta, may na-benjol na to. Pag gumanong ka, pokpok ka. Ganap niya na yun. Kumbaga, daman niya na yun before. Kaya pag sinabi niya sa'yo, ito is pinaka-red flag ng babae. Ito pag sinabi niya sa'yo, baka pagkatapos nito, di mo na ako pansinin. Damage. Oh. Parang damage count yun, no? Red string. O, dalawa na. Okay. Ibig sabihin, madalas ginagawa sa kanya yun. Di, masyado ka ng ingat eh. Oo. Masyado ka ng kabadong putang ina ka eh. Mm. Oo, ano? Baliw to. Kailangan mo layuan, di ba? Meron na yan, pare. Meron ng real life red strings. Hindi mo lang na-realize, bro. Kung titignan mo maigi, basta tignan mo maigi. Kasi naano ka eh, nahuhumaling ka eh. Kasi pag humaling ka, di mo na makita yung mga putang ina, mga red strings, yung mga red flag, yung mga sign na hindi to magiging okay sa mga susunod na buwan. Kasi parang, tang ina, nag-kiss kami, ganito, ganyan, nakaisa ako. So, bulag na bulag ka eh. Pare, pag natutunan ninyo na i-add-ons lang yung babae sa buhay ninyo at hindi gawing priority, doon mo marirealize kung gaano ka-boring ang mga babae. Hindi ko sinasabing walang kwenta ang babae sa buhay ninyo. Ang sinasabi ko lang, pag natuto ka na i-prioritize yung kailangan mong gawin sa araw-araw at parang bonus na lang sila sa life mo, doon mo marirealize na mas masarap mabuhay ng ganun. At mas lalo ka rin nilang mamahalin at the same time. Makulit eh. Nung time na putang ina pinepedestalize ko yung mga babae nung panahong bata pa ako, no? Hindi naman nila ako minamahal ng katulad ng ganito eh, na Alam mo. pagmamahal ko sa kanila eh, di ba? Yung ngayon, puta, pagka focus ka lang sa ginagawa mo, mas mahal na mahal ka nila. Nakakabaliw man tignan, nakakabaliw pakinggan, pero mas gusto ng babae yun. Mas gusto ng babae yun. Yung focus ka sa
sa future ninyong dalawa, sa gusto mo marating sa sarili mo, sa magiging legasiya mo, family mo, mas hindi ka iiwan ng babae at mas tatanggapin ka niya. So, kayo, wag nyo na masyado problemahin yung red string na body count niyan. Instead, mag-focus ka lang sa sarili mo, lagi ka manood sa amin, mag-subscribe, and yun, para sa akin, yun lang naman. Body count matters pa rin. Mag-stick ako dun. matters pa rin, bro. Kayo ba? Totoo lang. Ako rin. Body count matters. Kumbaga, Sabi nga doon sa comment section, sige go. kumbaga para sa akin na ito, pag nilupitan mo naman, yung mga babaeng lokwak-kwak, hindi naman sila magtatangka sa'yo eh. Pwedeng magparamdam sila sa'yo, pero yung mararamdaman mo na rin yan, lokwak-kwak to. Wakwak na ekak. Kumbaga, palupitin mo lang ang sarili mo para may makasalubong ka na okay din na babae na hindi damage. Wala nung red string. Kaya lapitin ka sa damage na babae kasi damage ka Yan yung din. aura mo eh. Medyo damage ka ding lalaki kasi. At yun ang pinapahintulutan mong pumasok sa buhay mo eh. So, kaya lapitin ka ng damage na babae. Tsaka agree ako doon. Tsaka yung pare, yung isa pa yung lust yung libog mo pare. Isa yan sa mga reason kung bakit papasok ka lang ng babae na hindi mo binabasa kasi more on libog ka. Bro. Bembang ka ng bembang. More on libog ka pare. Pero ito, may iba lang ako hindi pagiging simto. Pwede mo rin naman ma-enjoy yung mga babae. Kung gusto mo lang ng hindi sinisex, pwede naman eh. Pwede naman, pare. Hindi naman sa sex umiikot yun. Yung Pwedeng legit. for experience, kwentuhan, or for more knowledge, or bahala ka kung ano gusto mong gawin pero hindi sa lahat ng oras kailangan mo yung sex sa mga babae. Totoo. Real talk. Kailangan mo kontrolin din yung lust mo, matuto ka na maghintay. Diyan sila nangyayari sa last. Dalawa yung ulo nyo eh. Matuto ka na maghintay ng tamang oras pag libre yung time mo, pag hindi nasisira yung wallet mo. Yeah. May mga ganong panahon, no? So, tama yung sinabi ni Josh, kontrolin nyo palagi yung lust, lalo na mataas ang HIV cases ngayon. Sobrang delikado. Kasi mga bading yan eh. Sobrang, yun pa, nakalimutan kong i-point out kanina na sa panahon ngayon na ang laki nung tinaas na 500% cases ng HIV. Yung body count doesn't matter na yan sobrang tone deaf niyan, sobrang kabobohan ng ipopromote mo pa yan. Ngayon pa, na tumaas yung HIV case, pare, mag-isip-isip naman kayo mga nagpo-post ng ganyan. Parang bulag kayo eh. Parang, ano ba to? Disregard ba tayo sa statistics? Realidad yun. Stupid! Hindi, yung mga nasa TikTok nga, ginagawa nga nila ng ginagawa yun para para affirm sila ng mga babae. Kasi yun lang naman habol nila eh. Para sa akin 500 friend request agad. Ina mo, iyon na yan. Hindi mo rin may-iyot sabay-sabay yan. Bobo ka. Tanga-tanga ka. So yun, body count matters. At mag-i-stick ako dyan. Di ko alisin yung ko dyan. Mga girls, mag-ingat kayo sa body count ninyo hanggat maaari. Pati sa pakapasuking lalaki sa buhay ninyo. Boys, ganun din. Wag bembang ng bembang, panatiliing healthy ang katawan at ang mga department sa buhay mo, 'di ba? Ito yung mga departamento sa buhay, 'di ba? Pag sa mga babae para sa mga babae to, pag may kinikilala kayong lalaki ngayon, tas sabihin niyo lang, napag-usapan niyo, uso nga yung mga podcast, no? Tanongin niyo ano yung pinapanood nilang podcast. Pag ang sinabi nila anti-support. Safe yan. Safe yan. Green flag yung pre. Oh. Tsaka sure malaki ethics nun. Oo. Tangin na, pan-check sa mga babae dyan. Tanungin yung kausap niyo lalaki ngayon. Nanonood yung mga podcast. Anti-support. Yun. Kaya, kung gusto mo ng pangalawang tuloy sa buhay, pare, don't forget to subscribe. Leave a comment down below, pare. Interested kami sa mga masasabihin ninyo. Napanood nyo na ba yung show na yun? Ano masasabi nyo doon, pare? Iwan nyo yan sa baba. Yep. Click subscribe and click the notification bell ring. Ubus na ang aming energy. Paalam. See you on next episode. Tanga pala ito eh.